Taon-taon na lang may mga nare-report ng maling-maling impormasyon sa textbook. Pinakabagong report ng maling pagtawag sa mga taga-Mountain Province. Imbes na igurot ay ginawang Aita. At isa pang mali, ang taniman ng strawberry sa Baguio, imbes na sa La Trinidad, Benguet. Pero ayon sa Alliance of Concerned Teachers, hindi lamang ito ang mali sa ilang mga textbooks. Inaalmahan din nila ang revisionism sa kasaysayan ng martial law at ang gender bias sa mga libro. Malaki ang impact nito lalong-lalo na sa ating kasaysayan na makikita ng mga bata, halimbawa, dun sa usapin ng martial law, na makikita sa impact na itong government ni dating Pangulong Marcos dati ay maganda. Miseducation ito sa mga estudyante natin. So, ito yung magiging impact nito. Tapos, iisipin ng mga estudyante natin na tama lang na mayroong dictatorship. Base sa pagsasaliksik ng ASEAN Women's Network Philippines at ACT Teachers, may ilan sa mga libro ng grade 3 at grade 9 ang mali at may gender bias. May ilan din daw na may gender stereotyping, hindi man sa salita, pati na rin sa mga imahe sa libro. Tingin ng ACT Teachers Party List may pagkukulang ang DepEd dito, kaya plano nila na magpatawag ng investigasyon sa Kamara. Magkakonduct siguro tayo ng investigation din na pangungunahan ng ACT Teachers Party List, iaano natin ang Department of Education at yung mga stakeholders sa paggagawa ng mga libro na ginagamit natin sa public schools. Sagot ng DepEd, wala silang natatanggap na formal na report ng maling impormasyon sa libro. Handa raw ang kagawaran sa ikakasang investigasyon ng Kongreso. Bukas naman tayo sa mga ganyan, para maipaliwanag na kung papaano yung proseso na pinagdadaanan natin sa pagde-develop nitong materials natin. Nanawagan din ang DepEd sa mga makakakita ng mali sa libro na agad na ipag-alam ito sa kanila. Gagawa daw sila ng aksyon para mapigilan ang paglaganap ng maling impormasyon. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.